everyone, magandang again. Ito po ang inyong favorite American colony traitor, Indio, na si Sasrogando Saso. At ayan, naku, pangatlong take na natin to, Joey ha. Joey, go, 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 go. Ano ba nangyayari, Joey, at hindi kita ma-invite? Ayan. So, ayan na ulit. Ay, may something daw na nangyayari pag sinesearch ako, hindi makita. Ayan na uli si Joey. Ayan na, Joey. Accept. Diyos mio. Baka ayaw pa rin, ha? Ayan na. Yon! Diyos mio. Kaloka! Ang hirap-hirap kumonect. Oo. Diyos mo. Hello, ayan na. Hello na mga katoto, mga kababayan ko. Dapat lang malaman nyo. Hearing? Diyos me! Oh, napanood mo ba siya from the start or hindi naman? Napanood ko siya from the start. Nakikinig ako while doing something else. Kasi nga, inabangan ko talaga siya eh. Talagang inano ko talaga, inalarm ko talaga kasi ay, gusto ko mapanood yung kung paano nila gagawin. Kasi nga, nairita talaga ako dun sa privilege speech ni Rep. Juarez. Na sobrang pa-righteous talaga si kuya. Yung hindi ko alam kung nakita mo yung speech niya, yung buong speech niya, no. Yung Ano privilege sabi niya? speech, yung speech niya kasi parang sinasabi niya na grabe ang mga trabahong ginagawa ng mga congressmen at yung mga congressmen bago tayo, pagkatapos biglang sisiraan lang ang ating ang integridad ng House of Representatives ng mga katulad ng fake news peddler na SMNI. Ganun. As in, ano talaga, yung talagang feeling righteous talaga si kuya. Kakaloka. So, naging interested talaga ako na parang, kung ito, uupo to sa Legislative Franchise Committee hearing. Gusto kong marinig kung paano siya mag-argue, ganon, kung paano siya ganyan. Kasi, basically, ang sinasabi lang niya, hindi ko kasi gets yung, you have to do a legislative inquiry because of a fake news. Hindi ko gets na, naging ground yan ng paano naging ground yan ng Hindi, legislative inquiry? I think they're trying to do to SMNI what was done to ABS-CBN. Basically, 'di ba? Pero kasi ang grounding kasi nung sa ABS-CBN, nagsimula yung ball niyan. Actually, yung ABS-CBN, talaga marami na talaga nakakaloka dyan sa franchise nila because of unresolved issues in the past, tapos yung provenance pa nga ng ABS-CBN, di ba? And etc. So, I think that's what they're trying to do, no? They would like to gusto nilang gawin sa SMNI yung nangyari sa ABS-CBN, which is basically matanggalan ng franchise. And I think papunta to doon. Hindi, I think naman mawawala ng prangkisa yung SMNI eh. Yeah. Oo, kasi hindi naman yung proof beyond reasonable doubt eh. It's really a game of numbers, and actually kung mas madaling mapatumba, mas madaling matanggalan ng franchise yung SMNI over ABS-CBN. Kasi ang ABS-CBN, this is a huge network owned by oligarchs na ang daming negosyo, malaki ang makinarya. So between SMNI and ABS-CBN, I think mas madaling agree. matanggalan ng prangkisa yung
yung SMNI, ano sabi nito, watching from Canada. Hello, Canada. Hello, hello. So, i-add nyo po ang ating biological woman co-host na si Joey Duviv every day. Na indiman ngayon sa mga kalalakihan. Charot. Anong, without giving so much details, Joey, what can you say na indiman ka ngayon sa mga kalalakihan? Anong masasabi mo sa kanila? May jowa na po. Sa mga kalalakihan talaga. Sa mga Nakakaloka. So ganito, no? Kasi ang naging issue niyan is yung sinabi ni Ka Eric about the 1.8 billion daw na travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Na ngayon, because anonymous from unknown, hindi naman unknown, from an anonymous source na hindi niya pwedeng i-reveal kasi nga protektado yon eh. Pero, di ba yung abogado ba yun ni Atom Araulio, yung nagsalita na meron pong exception kung ano daw, kung i-deem niyo daw ito na national security issue. Yes. National security issue. But is it doon tayo mag-umpisa. Parang, yeah, there is an exception, pero why is it a national security issue? Kasi papunta doon, kasabi ni Ka Eric, is galing daw, nagtatrabaho daw sa Senado yung nag-reveal. So, this must be a whistleblower. Kung gano'n. Pero sabi nila is, hindi naman daw totoo, Joey, na 1.8 billion. Kasi ang travel expenses lang daw ni Martin Romualdez ngayon, hanggang from January to November 30 is 4 million. And ang buong House of Representatives, parang 34. 66. 2.66. Hindi, billion. yung sinabi niya doon, nung accounting, nung under oath na sinabi nung... yung nagastos lang nila. 39 million. Oo. So, combination, House Speaker, and all, can you imagine, all of, ilan ba sila? 311 ba member ng House? ngayon. 311. House Speaker plus 311 congressmen plus their staff, ang nagastos lang daw ay 39 million together. So, mag-accounting tayo So, 39 minus 4 is 35 million. So, ilan sila? 311 sila ngayon. So, 310. So, kung ganon, 35 million divided by 11, maniniwala ba kayo na ang bawat isa sa kanila ang nagastos lang for travel expenses, including their staff, ay 112,903 from January to November? Just meh! Di ba nag-Dubai sila? Saan nila kinuha yung pera pampa-Dubai nila? Kung 112,903 per. So, yun yung sinabi, 39 million. Pero ang nakalagay sa 2023 GAAI, 2.66 billion pesos. Ulitin po natin mga kababayan, hindi po ito anonymous source, hindi po galing sa Senado ang source namin. Ang galing po ang sa source namin ay sa 2023 GAA. Na makikita nyo po sa website ng DBM. So this is public document. So ang traveling expenses na ni-request nila for 2023 ay 2.62 billion 666 million pesos. So kung ganon, ilan ang underspending? Magkano ang underspending? So po, ano mga nasa 90 plus? 95? Hindi, ilang, magkano? 95%? So kung 35 yon, 1 billion
1 billion. Ang underspending nila is hindi pa nila nagagastos ang 2,026,000,000 sa kanilang traveling expenses. Mm-mm. Kasi isarado natin 40 million. So, 2,066,000,000. Ano nga pala, 2.6. Oo. 2.066, hindi 2.62. 2.066. Okay. Bakla mali yung math. 2,066,000,000. Diba 2,066? Kaya nga, 2,066,000,000. Minus 40 million. Minus 40 million. 1, 2, 3. Tama. So, ang hindi pa nila nagagastos, 2,026,000,000. Oo. Girl, bakit ka nag-request noong sa 2023, ng 2 billion. diba? Ng 2,066,000,000 for traveling expenses. Pero kailangan mo lang naman palang gastusin ay 40 million. This is magtatapos na yung taon, November na, di ba? Magtatapos na yung taon. So, ibig sabihin, girl, grabe yung underspending mo, underutilization of funds. Hindi ito po pwede. Correct. So, ibig sabihin, dapat, ang House of Representatives, next year, you're just going to request around 40 million 40 million levels. Oo. Exactly. Exactly. Diba? So ganito can you imagine naipit na sila doon Naipit na sila doon, Joey Na-reveal nila, November 30, ang nagagastos pa lang nila is 40, sarado natin ng 40 million for traveling expenses. So dapat, meron silang ibalik sa kaban ng bayan na 2,026,000,000. 6 million, oo. Siyempre may December pa, no? Sabihin natin makagastos sila ng another 40 million. Bex, 1,920,000,000 pa rin yun. So, ibig sabihin, alam nyo guys, hindi ito magandang balita. Sabihin ng mga tao na, ay, ang laki naman ng savings. Girl! Hindi po ganun. Hindi po, yung savings po sa gobyerno ay hindi po nakakatuwa. Okay? Bakit? Kasi ibig sabihin Ipaliwanag mo. Yung savings po sa gobyerno ay hindi nakakatuwa. Kasi po, sa gobyerno, kaya nga nile-legislate ang budget Kasi, when you request for a budget, you present your program. You present yung iyong mga activities na kailangang tustusan ng pera ng bayan. Okay? So, ibig sabihin, kapag nag-request ka, you are expected to utilize it. Okay? There may be some exceptional reasons why you weren't able to spend such money, ganyan-ganyan. Meron namang tayong mga rules and procedure para ma-extend yung validity ng pera and things like that, ganyan-ganyan. Pero as a general rule po, ang pera na ibinigay sa'yo for a fiscal year is expected to be consumed within the same period. Kasi po, kung hindi mo yan gagastusin, dapat iniligay na lang natin yan sa ibang mga proyektong mapapakinabangan ng Pilipino. So, kasi nakatiwang, can you imagine, ano pa lang to nakatiwangwang yung pera sa'yo, hindi mo ginagamit, edi dapat inilagak na lang natin yan, for example, sa PGH. I'm pretty sure magagamit yan ng PGH or sa mga state universities na kulang ng budget. Pero nag-request ka ng 2,066,000,000 for traveling expenses. Tapos magmamalaki ka na ang nagastos mo lang ng November na is 40 million. So, bakla. Hindi maling-mali. Ngayon ang ganito 'yan. Dapat kasi ganito, no? Nakikita niyo yung no escape. Sino ang magbibigay sa kanila ng budget sa Kongreso? Sila rin. So kahit mag-underspending sila,
wala na tayong magagawa. Kasi wala namang hire sa kanila na magsasabi na hindi ka na pwede ng 2 billion. Dapat 100 million ka na lang maximum. Correct. Walang ganon, Bex. So, ibig sabihin, kahit lagyan pa nila siya ng 5 billion, wala tayong magagawa. Correct. Correct. Ito nakakatawa. Kasi, Rep. Suarez eagerness to fry SMNI doon sa kanyang portion kung saan siya ay magtatanong. Meron pa siyang paganto. Sabi niya ganun, kayo, nagsasabi kayo ng fake news, hindi niyo man lang kinonfirm, kinemi. Ang isang responsableng mamamahayag ay ganito daw ang gagawin. O meron kang information na nakuha, dapat daw, nagpunta muna sa Congress, nagtanong kung tama ba ang information, kasi available naman daw yun. Okay? So, actually, I'm going to post that clip kasi I want to hold Rep. Suarez accountable doon sa sinabi niya na magre-request lang tayo sa Congress, sa Secretary General, and we will get the information on how they spent our money. Ayun, gusto mo i-play ko yung part na yon? Sige, go. Teka. Ayan. Furthermore, just hindi po kayo dapat nila Supreme Court Mr. Chair, pumunta sila sa Congress sa na-report ganito gastos at malaman ano ba talaga sa kanila ilabas kung ano yung nilalaman ng kanilang report. Yun. Sabi niya, dapat pumunta tayo sa tanggapan ng Congress, magtanong kung paano nila ginasta ang pera bago raw tayo maglabas ng impormasyon. Eh yun naman pala, tanong kami ng tanong sa inyo. Kailan ba tayo nag-start mag-hashtag MOOE? Hindi mo pera yan. October. 1 month na, over 1 month na. So, ang kailangan pala, Rep. Suarez, pupunta sa tanggapan ninyo para magtanong at ibibigay ninyo ang information. Mag-drive nga ako papunta Batasan. Hindi, bakit? Bakit kailangan pang tanungin sa inyo? Bakit ang US Congress available naman? Online. Up to the last centavo. Ano bang Ito, Congressman Suarez, ha? Mas mahirap ba yung trabaho ninyo kaysa sa US Congress? True. Sinong mas mahirap ang trabaho, 'di ba? So yun ang yun na ang eksena. Pero ang ganap-ganapan, girl, ay eto. Bakit nila pinipilit si Eric na ilabas ang kanyang source? Actually, yun yung hindi ko gets. Yun yung hindi ko gets. Bakit, anong point? Bakit gusto nyo malaman kung sino? Unang-una, hindi ba dapat, kapag kausaping pera ng bayan, the burden of proof is always on the government official. 'Di ba? I mean, the best way para gusto nyong tablahin yung mga host ng SMNI na sinasabi nyo na nag-peddle ng fake news, hindi ba dapat isampal ninyo yung resibo sa amin? 'Di ba? I don't think it is unreasonable to suspect, no, kung paano nyo ginastos yung pera natin. You know, the money that you have for travel expenses is 2.6 plus billion. Yung claim is 1.8 billion sa office lang daw ni
Martin Romualdez ng House Speaker. Mm. Paano siya naging defamatory? Yung hindi ko gets eh. Kasi pag, for example, let's say it is true. Let's say it is true that 1.8 is from the office of Martin Romualdez. Hindi nga natin alam eh. Maaaring nasa tab lang yun ni Martin Romualdez pero iba naman palang opisina yung nakinabang. 'Di ba? But all you need to do is to explain. 'Di ba? All you need to do is to explain. Like for example, di ba naka-system of certification kayo diyan? So it's very possible that yes, this is how much we spent. And sa totoo lang, kung na-spend mo yung 1.8 na yon and it is within your budget and it is spent in accordance dun sa programa ninyo, ano problema dun? Ba't kayo aray? 2 billion yung budget ninyo. 1.8 yung hinahanap sa inyo. 'Di ba? Why is Congress accepting it as if it is a de facto defamatory statement when in fact the money is well within your budget? 'Di ba? Kaya nga, saka ang ano ko diyan is parang bakit defamatory na ang na-spend mo is 1.8 billion? Hindi naman sinabing ninakaw mo. Hindi, ano nga, If you have hindi, di ba? you have 2.6 billion, you requested for it. So ibig sabihin, 2.66. Hindi siya 2.6 billion. Kasi 2.6 billion is 2.066. 2.066. 2.66. Kasi 2.6 is 2 billion 600 million. Ito 2 billion 66. 66 million, yes. 2 billion 66 million. Yun. Meron kang 2.066 na budget. So very well assume that you're going to spend that much, right? Ang ina-assume sa inyo is ginastos yung 1.8, which is well within your budget. Ang sinasabi is it is under the tab of Martin Romualdez. Okay? That is used under the tab of Martin Romualdez. Okay. Let's say it is true. Let's say it is true na baka imputed dun sa office niya. Maring sabihin ni Martin Romualdez, well, it is the budget of the Congress. Ako lang yung pumipirma dyan, pero lahat ng opisina nakinabang dyan para sa travel expenses niya. Sa akin lang dumaan. Hindi, kasi nga. Yeah. Kasi nga, 2.62 billion 66 million ang nakalagay sa 2023 GAA sa Kongreso. Ibig sabihin, noong budget hearing yan, or whatever, hindi naman ata nagpa-budget hearing for Congress, no? Basta bahala na lang sila maglagay dyan. Di ba, meron bang budget hearing ang Kongreso? As in, uupo sila dyan at uusigin? Wala. So, nilagay nyo dyan sa batas, sa GAA law, di ba? Noong para sa 2023, inilagay nyo dyan is 2 billion 66 million para sa traveling expenses nyo lang. Tapos, sasabihin nyo sa amin ngayon, November 30 na, 1 month na lang, ang kaya nyo lang palang gastusin sa isang taon sa travel ay 40 million. Actually, yung hearing is it actually led to more questions than answers. 'Di ba? Budget utilization nila. Oo, budget utilization. Ibig sabihin, ano nga kayo? Inefficient kayo. Correct. At hino-hoard ninyo yung pera. Kasi, kung 40 million lang pala ang kaya ninyong gastusin, sabihin natin, 80 million, can you imagine 40 million for 11 months? Sabihin na natin, idoblehin na natin yan, 80 million or 100 million. Bakit ang ni-request ninyo ay 2 billion 66 million? What's the reason? Correct. Bakit? Ibig sabihin, hindi nyo alam. Ano yun? O hindi, kailangan natin ng 2 billion 66 million.
Ibig sabihin, wala kayong malinaw na dahilan kung bakit kayo nag-request ng 2 billion Ganun kalaki. 66 ng ganun kalaki. Oo. Ang kaya nyo lang pala, ang magagastos nyo lang pala for 11 months ay mga 40 million Correct. lang. So dapat hindi kayo bigyan, dapat hindi nyo bigyan ng mga sarili Sarili ninyo nila. ang House of Representatives hindi justified na ang mali kayo, in short, hindi justified na ang inilagay ninyo diyang budget for 2023 ay 2 billion 66 million. Mm-mm. Tama. Kayo ang mali. Oo. At in-incriminate niyo yung mga sarili ninyo sa sarili niyong hearing. Oh, wala nang bawian yan Talino. wala nang bawian yan Oo. So yun ang actually aabangan ng taong bayan yan. Correct. Pagdating ng ng 2024 GAA. Kasi sinabi niyo ang nagastos nila pala ng traveling expenses niyo ay 40 million. Yun lang. For By the way, sabihin kaka-approve lang ng 2024 budget, kakapirma lang ng Senate. asa So na dapat masilip yan? na natin yan. Asa na yan? Available na ba? Hindi pa yata, hindi pa. Yung 2024 pero approve na ng Senate. Yung So- 2024 So budget. ibig sabihin, may bago na naman kayong issue sa 2024. Kasi Correct. ang kaya nilang palang gastusin sa traveling expenses ay 40 million. So, kailangan ang traveling expenses na nakalagay sa GAA ay hindi dapat ito billion. Wala pa nga 100 million dapat, wala pa nga dapat 500, kahit nga 1 billion, hindi po pwede yan eh. Mm-mm. 'Di ba? Oh. Asa na ba yan? Meron na ba? Kita mo? Wala bakit proposal walang kasi record? Sa executive lang to eh. Sa executive lang to eh. So wala pang available So, may bagong- wala pa yung hindi pa siya final, hindi pa siya yung mga available is yung mga proposal pa lang ng mga ng executive ng So hindi pa makikita yung hindi ba yung parang naka GAA format. Hindi pa ganoon. Mm-mm. Oh, panay executive lang yun na nandito sa list na 2024. May tanong si Michael Brown, asa na yung iba? Well, it has to be, kailangan nandiyan pa rin yung pera. Ibig sabihin, yan po yung savings. Ngayon, ang savings sa gobyerno, hindi po ito maganda. Kasi, ibig sabihin, hindi, nag-request ka ng pera, hindi mo naman pala gagastusin. Dapat yung pera. Paglalaanan. Oo, ibig sabihin, nakatiwangwang yung pera sa'yo. Dapat ang pera ng taong bayan dapat bumabalik in the form of services. Yes. Dapat napopondohan yung mga pulis, napopondohan yung hospital, napopondohan yung mga schools, 'di ba? Mhm. Napopondohan yung maraming bagay. Mhm. Kasi can you imagine ini-realign ninyo yung 125 million na confidential fund ni Sara sa Coast Guard, pero nakatiwangwang pala sa inyo is 2 billion 40 million. So dapat yun din, i-realign nyo yun. Kasi hindi nyo siya ginagamit. Correct. Ang kapal lang mukha ninyo. So ginagago nyo kami. Sige nga, i-justify nyo nga sa amin bakit ang pera ay nakatiwangwang sa inyo sa Kongreso. Bakit ito ay wala sa PGH, wala sa state universities, wala sa mga pulis, wala sa mga nurses, na karamihan pala, yung iba pa palang nurses, hindi pa pala na nababayaran. Yung pera pala, nandiyan pala sa inyo, mga hindot kayo. Hindi yung ginagastos. At hindi rin justified na dapat meron kayong 2 billion, 66 million na traveling expenses ay na-budget for that. Can you imagine, meron na kayong traveling expenses na 2 billion, 66 million, meron pa kayong extraordinary fund na 1.6 billion ata yun. Tapos meron pa kayong other
Under MOOE? True. Teka, hilahin nga natin tong ano nila for 2023. Ayan, House of Representatives. Asan yung extraordinary kinemerlo nila? Diba? Oo. Yan, traveling expenses, 2,066,245,000. Ang kanilang extraordinary expenses is 1,614,024,000. So may 1.6 sila, may 2.066 sila, may 1.6 sila billion. Ah, ay, may Teka! chismis. May chismis. Labas na yan! May chismis mula sa Delaware Court. Charot. Ayoko nga sabihin, baka patawag ako ni Suarez. Di ba? Oo. Kasi, aminin nyo kasi halimbawa itong government, halimbawa yung presidente, ako hindi ako masyado nagsasalita sa travel expenses ng ng executive kasi yun yung budget nila. Mm-hmm. It is within the budget, 'di ba? Na girl, kaya sila humingi. I may not agree, no? I may have some criticisms on kung ano yung nangyari doon sa travel. But the thing is, naka-program. Oo. It's a kaya kami humihingi ng ganitong malaking budget kasi ito yung mga pupuntahan ng Pangulo. Ngayon, kasi hodang sabihin natin, travel ang Pangulo, the thing is, it's programmed, it's there, it's budgeted, and then they have to spend it. Nagegets ninyo? Ngayon, kung ayaw nyo siyang mag-travel, there must be another reason, no? On why, what. But the thing is, it is there, no? And kahit as long as the budget is properly spent, ang ano rin sa executive kasi, mga friends, ang executive department kasi, transparent to sila. To be fair, right, you can actually, FOI, actually, I think it's even available online eh. Yung kung paano kasi yung sa Office of the Vice President available yung disbursements nila eh. Yeah, tapos pati nga yung procurement, etc. Etong sa Congress, sasabihin mo sa hearing, hindi po siyang 1.8 billion, 40 million lang. 40 million, well, hindi naman 40 million yung sinabi. So, if you're gonna estimate, 39 yung combination, di ba? Sa GAA ninyo, ang ni-request ninyo, 2 billion and 66 million. Tapos sasabihin nyo ngayon, ang kaya nyo lang palang gastusin ay 40 million. O dapat ibigay yan, ilagak yan sa PGH. Nagigess nyo ba mga friends? Nagigess nyo ba mga friends? Yes. Ayun. Ang ano dito, no, ang nakakalungkot dito, the way the hearing was handled, alam mo na kung saan pupunta eh. Sold na sila na merong franchise violation. sold na sila eh. So parang, ang ano dito, ang, ang sobrang nakakalungkot, and I think it is something that we can predict, na it's very likely that they're really going to revoke the franchise of SMNI. Kasi I think there is a huge chance. Yeah, There's a huge I think chance. so too. I think so too. Oo. Kasi guys, this is kasi ang franchise kasi is privilege kasi yan, no. So, kung ano yung stand ko nun sa ABS-CBN, it's still my stand today. It's the same, no? Na Nasa wisdom kasi franchise, talaga yan ng Congress eh.
Nasa wish lang nila eh, Yes. kung whether it's So, going to be ano eh. and ang frequency kasi guys, this is government property. Mm-mm. Nagigets ninyo? It's government property and ginagamit mo lang yan because of privilege. Okay? So yun, kaya ka mawawala ng franchise to use the frequency. Pero pwede ka pa rin magpahayag, etc. But you cannot use the frequency uh, of of the government, 'di ba? Yung frequency na yan. You can go digital or whatever, like for example ABS-CBN, they are digital, etc. Yung free for all, 'di ba? May free for all, 'di ba, na ano na format yung digital yan, 'di ba? Digital is free for all. So ngayon, that's my stand, no? Even if I sympathize with SMNI, dehado sila dito. Dehado ang SMNI dito. And yeah, you may get angry, but at the end of the day, it's their prerogative eh. Kung sino bibigyan nila ng franchise. Actually. 'Di ba? Actually. And the way the hearing was handled, sold na yung mga ano eh. Sold na yung mga congressmen eh. Yeah. Ano na sila eh, parang nakakaloka. Saka talagang inisa-isa walang congressman section sa franchise ng ng yeah. SMNI na inaano nila, ito may violation kayo dito, ito may section 4 may violation kayo dito, section 5, section 7, hala? Saka walang congressman na nagtatanggol sa SMNI. Correct. Doon sa ABS-CBN franchise hearing, maraming mga congressman ang nagtatanggol sa ABS-CBN noon. Correct. So, kaya nga sabi ko, ay, dehado dito ang SMNI. So, ayun na, mawawala ka na lang ng franchise. The resource person, it was really designed para dikdikin yung SMNI eh. Yung mga nagkasa sa SMNI, pinatawag nila, yung KBP was also there, yung NTC, I mean, all the resource person who were asked to be there were actually asked as a tool para dikdikin yung SMNI. Ganon. Yeah. Para dikdikin yung SMNI. So parang, yan, pati yung mga NGOs na tinawagan. I mean, these are the groups who... Kasi, well, that's our system, you know. That's a valid exercise. I may not agree with what they're saying there, but that is the prerogative of Congress, 'di ba, na ganun kalawak ang kanilang power, no? If you think na hindi nila in-exercise ang tama yung power nila, you should not be voting for them. Pero that's the tricky part eh. You know, ang mga congressman kasi, ang following kasi niyan, Joey, it's not national. It's local, district level. Nagigets mo? Magagalit man kayo kay, for example, Congressman Suarez kasi ganito. Yeah, ikaw, pero hindi naman tayo yeah, pero hindi naman tayo botante ng ano niya, hindi naman tayo botante ng distrito niya. Kung mahal siya ng ano niya, ng mga kadistrito niya, who are we? Mananalo siya. 'Di ba? Who are we? Yun ang hindi nakakita ng mga Pilipino eh, no, na they are voted locally. So whatever you say against them will not matter as long as their people love them. Correct. Nagigets mo? Correct, oo. That's the huge flaw of our system. And yet, these representatives, they deliberate and talk about things that will affect us nationally. Nationally. Diba? Yeah. Actually, mas at kabaliktaran nyo naman yung sa Senate. Kaya ang mga senador, sensitive yan sa criticism. Yan. Alam mo na. Sensitive yung mga senador sa mga criticism kasi they are voted nationally. Nagigets mo? Wala silang district. Hindi yung following nila is not because na mahal sila ng distrito nila. As in, naapektuhan sila pag merong commentaries online, etc. Pero itong mga congressman, except party list.
Pero kahit yung party list, hindi rin sila apektado kasi may loyal following ang party list. Correct. Merong yung pagsuportado siya ng sektor niya, di ba? Yeah, yeah. And itong ina-explain mo, Sas, basically, this is the reason kung bakit makapal ang mukha ng congressman. Yes. Basically, yun eh. Kaya makapal ang mukha ng congressman. Di ba parang, kahit magputa-puta ako dito, di ba? Kahit magtututuwad ako, boboto ako ng distrito ko eh. Di ba? And magalit kayo sa akin kahit as much as you want, mura-murahin niyo ako araw-araw sa vlog ninyo or whatsoever. Hindi ka mabotante eh. Oo, hindi ka nila botante. Oo. That's the thing. Actually, in fairness, parang mas masarap maging congressman kaysa senador. Kasi ang congressman kasi, you get elected for 3 terms. So you are in power for 9 years. And ano yan, parang sure win kanyang maboboto every time. Yun nga lang, malaki, mas maliit yung gastos mo kaysa sa senador. Kasi ang senador, national you have to be elected nationally, tapos 2 terms ka lang, although mas mahaba. No, you're there for 12 years. Pero ang ano kasi noon is may gamble kasi yun na shit, mamahalin pa rin kaya ako ng buong sambayan, which maybe kasi nga Filipinos tend to vote, voters tend to vote yung mga nakaupo na. Alam mo yon? May name oo, except talagang katulad nung actually yung mga nakaupo, madalas kaya Trillanes, umaasa pa rin ito na babalik, no? Kung hindi siya makabalik ng 2025, may 2028. Ay, 2020. Ito lang, may 2031? 2031? 2031. 2031. Kasi, they come back. You know, if you've been a senator once, there might be a huge chance that you can come back. Basta magpasiglang ka lang na magpaano ka lang. Mas maaalala yung pangalan mo ng tao. Oo. They're banking on it kasi. Kasi kung karamihan kasi ng mga botante pagdating ng senador, kasi ang Senate kasi, hindi ka bumuboto ng isa lang. You're voting 12. Yung ibang tao na pressure na punuin yung 12 nila. So, ang nilalagay nila is yung naalala nila. So, kaya yun. Pero yun na nga, na itong si Suarez, parang, he doesn't really care, no? Whatever we say, hindi naman nanggagaling sa distrito niya yung dissatisfaction sa kanya eh. You know? 'Di ba? True. Ano siya nag-governor na siya ng 3 terms din. Bago siya nag-congressman, nag-governor na siya ng bonggang-bongga. Parang sinagad niya yung re-election niya eh. Pagkatapos, after niyang mag-governor, nag-congressman siya. So, re-electionist rin siya ngayon. So, I mean, mahal siya nung mga taga-Quezon. Meron na election ng nire-elect. Oo. That's the thing. That's the thing. Mahal siya ng mga taga-Quezon. Kaya nga na parang kaya kita mo yung 'di ba, yung ABS-CBN franchise. Nung sinasabi nila na hindi natin i-elect ang mga congressman na bumoto against ABS-CBN franchise. Ako naman parang, how can you do that? Bex, you cannot do that. Kasi kung gusto mo ng ganyang kampanya na wag sila iboto, you have to go district by district at doon ka magkampanya na wag iboto. Pero kung walang dissatisfaction sa kanilang district, Bex, wala silang pakialam kung nawala ng franchise yung ABS-CBN. That's why, nung nakita ko yung franchise, ay dehado ang SMNI. Kasi nga, ang ABS-CBN nga, na mas malaki sa SMNI, mas maraming nanonood I believe every district malaki ang sizable following ng ABS-CBN. Pero ano nangyari dun sa mga bumoto against franchise ng ABS-CBN? Na-re-elect pa rin. Kaya nga sabi ko actually magaling tong tactic na to parang shock and awe, no? Parang well, that's life.
Well played actually. Oo. Well played kayo dyan, ha, Correct, correct. Martin. And To be, to also, be, to be fair sa'yo, well played ka dyan. Oh. and also, no, yung behavior kasi ng mga local voters. Like, for example, if I'm going to vote for my representative, I, I don't think yung mga botante locally, when they vote for their congressman, ganyan-ganyan, they do not really look at their behavior in the Congress. National. Yung Yeah, mga they do. stand niya sa mga certain national issues, yung mga ganun, hindi siya tinitingnan ng local voters eh. Yung local voters, bumoboto siya ng congressman kapag kunwari, ay, ito si congressman madali itong lapitan pagka kailangan namin ng pondo Or sa basketball team namin or yung mga actually, ganyan, 'di ba? kung ano yung mga project na naibaba Oh, niya sa ano, sa oh, yun yung sa magiging distrito care niya. ng local That's voters. hindi saka ano kasi, ang congressman kasi usually kinikerry yan ng mayor. Mm. Nagigets mo? Kinikerry yan ng mayor. Kasi yung congressman ang magda-download sa mayor ng mga ipaglalaban niya yung mga proyekto Ah, ah, noong nung syudad niya. ah. So, kung kapiyan ka ng mayor, well and good. Mm. Kasi ang mayor talaga ang may hawak ng makinarya. Pero kasi si Suarez kasi ano, I may not like his behavior earlier. He's already pretty established Local political figure in politician. Quezon. Oo, Oo. kasi nga nag-governor eh. Elected 3 times. Oo. Tapos ngayon re-electionist pa siyang kongresista. So, so Diba? ibig sabihin, yung local infrastructure, local scaffolding for you to get elected at that level ng distrito mo, Very established solid. na. Very solid. Kasi hindi ka na, we might not like Suarez, no? Oo. Maybe At because sobrang of what he's showing to arrogant us niya now. talaga dun sa sa Yeah, hearing. Sobrang we arrogant. might not What we might not like him, but people in his province might like him. Otherwise, bakit hindi siya iboboto ng 3 times? diba? And, diba, parang, Diyos ko po, parang kahit i-bet natin yung right balls ng mga jowa ninyo. Ayan, Chances are, ma-elect pa rin siya. sabi ni Mitch, yang si Suarez pa ulit-ulit na lang sa Quezon. Well, una, maybe, kasi pag provincial politics kasi, matindi kasi yung connection sa tao. Eh. Alam mo yun? Pag provincial politics kasi, actually local politics, kasi ikaw yung mas malapit sa tao eh. Alam mo yun? Mm. Kung kanino mas, um, kung kanino mas may personal connection yung mga botante, yun yung madalas na nanalo. Kasi kasi we are a personality-based politics. So, the better your personality is, na mas nalalapitan ka locally, the higher of chances na ikaw ang mananalo. And I think, no, to be fair kay Suarez, looking at his performance in Congress, I don't like him na parang, this is a guy na you wouldn't expect na I would be having coffee or whatever, no? Pero nung nakita ko na kung bakit ito binoboto ng mga tao sa Kongreso, sa distrito niya. No, alamin yung mga those are the kind of personality na bumibenta sa province. No? No, sa local, no? Sa local, no? 'Di ba? So ayun. So that's Na nga. the harsh reality of That's the harsh that's the reality. harsh reality of what's going on. Oo. So Ilang percentage ang sa tingin mong mawawala lang prangkisa ang SMNI? 80%. Ako din. Nasa ganyan ako, 80%. Yung ano kanina, I don't think that there will be a congressman na magtatanggol sa SMNI. Oo. Wala ni isa silang defender doon. Wala. Wala sila ni isang defender doon. And they came to that legislative franchise prepared. Yung to be fair dun sa mga congressmen na alam nila kung paano lulutuin yung hearing.
na talaga, Yeah. ito yung franchise ninyo, ito, talaga section by section talaga nila kinikembular na parang pagkatapos ng isang congressman sa isang section, yung isang congress naman na sa kabilang section. Ganun yung ano nila, mukhang pinagmitingan nila, pinag-usapan nila kung paano nila talaga kukuyugin yung SMNI. And isa nga dun sa ano, no, isa nga dun sa naging diskarte nito ni Rep Suarez, yung isang lawyer, yung in-house counsel ng SMNI, inadhom niya ng bonggang-bongga. So sabi niya, oy, ikaw. Sabi niya ganon. Oy, ikaw. Naging ASEC ka pala. Ganyan. Nagtrabaho ka ba sa government? Sabi ganon ni ano. Sino? Sabi Sino rin ASEC? Yung isang in-house counsel ng ano, si Attorney Suplico, then there's another lawyer, SMNI lawyer, in-house counsel ng ano ng SMNI. Attorney Mark yung tawag sa kanya kanina. So sabi, oy, ikaw, Attorney Mark, familiar ka? Sabi niya gano'n. Kilala kita. Sabi niya gano'n. Parang nakita na kita before. Sabi ni, ang pangalan nito ni Rep Suarez. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, nag-government ka ba? Ganyan. So ngayon, ito namang si Attorney Mark, sabi niya, nagkonsehal po ako sa Agusan, ganyan-ganyan. Pagkatapos nagtrabaho po ako sa Keme, ganyan. And then, may mention siya na nag-ASEC siya. Nag-ASEC siya nung time ni Duterte, but he was relieved from duty. Ganon. So sabi niya ganon, bakit ka natanggal? Ano ba, na-terminate ka ba? Ganyan. Sabi niya, yes, you would say na-terminate kasi I am taking it as na-expire yung na-expire yung term ko kasi yung position is a trust and confidence position, sabi niya ganon. Tapos parang sabi, so walang reason kung bakit ka natanggal, ganyan, eme. So how about yung ano, may mga bine-mention siya. Basically, ang inaano niya, nilabas niya yung mga yung mga issues nung Attorney Mark ng SMNI, basically saying na, oy, ikaw meron kang issue nung government official ka eh. Ganyan. Now, the representative of FSMNI said na those were clarified already. It was just a misunderstanding, ganyan. Hindi po ako natanggal because of that, ganyan. That's not I am not aware of the reason exactly, kineme. But of course, he was able to establish already yung cloud doon sa integrity nung kasi yun yung gustong iano ni yun yung gustong gawin ni Suarez ganon yung gusto niyang gawin na pahiyain talaga yung representative ng SMNI. Nakakaloka. So ang doon, hindi rin naman validate ni yung mga information niya. Nilabas lang rin niya in order, I don't know, to do the same thing, to do the yung ginawa ng SMNI sa kanila na ginagawa nila sa mga tao sa SMNI. And kita mo yung yung power tripping, 'di ba? Kitang-kita mo yung power tripping. And ang masakit kasi dito, our system would really allow this kind of bullying, this kind of power tripping. And our system will really allow na yung mga pinapatawag sa mga ganitong klaseng inquiry ay pinapatawag at talagang sila ay expected to act like a puppy. Hindi, diba? Ang nakakaloka. Yung no holds barred sa roasting na gustong gawin ng ating mga representante dyan. Ang saklap. That's the system. That's the system. That's the system. Actually, a poor copy of well, kung ano yung nangyayari sa United States, di ba? Na, and then you cannot hold them accountable sa kung anong sinasabi nila sa Congress while there is a session because of parliamentary immunity. So, can you imagine na pag criticize mo sila, may pwede
pwede silang gawin sa'yo. Pero pag pinatawag ka nila sa Congress, pwede ka nilang baboy-baboyin yung pagkatao mo doon at And wala you kang cannot sue magagawa. them. And you can, You cannot sue them. they are immune. Diba? There are immune parliament, meron silang parliamentary immunity. That's why you can see the power is actually being used not actually to advance the national interests or to develop the nation, but really to make people beneath them feel their power. Correct. Oh, diba? Kasi, like, for example, Congressman Suarez, pag pumunta ba kami sa Quezon, yung 9 years mo ba, what kind of development did it lead to? Can you compare it to the 9-year development of, for example, a province here in China? Di ba? Do you see what I mean? Compare the 9-year development of a province in China versus a province where you were a governor. What's the difference? Di ba? Na parang, you cannot say na ano yung ano. So, ayun yung ano na the Congress is, I don't know, it's becoming like a bully. Well, it has always been like that. Pero yun na nga, na parang paulit-ulit na lang na ganyan yung nangyayari. And ako talaga, it's a very, very expensive, it's a very, very expensive institution. Correct. Very, very expensive institution. They are they are empowered to bully whoever they want to bully. They are empowered to, yung treat everyone like shit and be immune in doing so. Nakakaano, parang putya, ang mahal-mahal patakbuhin itong institusyon na to. Pagkatapos panay mga abusado. Nung buti ba sana kung yung conduct ng hearing yung napakatalino eh. Alam mo yun, Sas, yung buti ba sana kung yung pagka nagko-conduct sila ng hearing na parang it is a showcase of intellect. It is a showcase of statesmanship. Yung tipong po pwede mong anak, tara, maupo tayo dito, panoorin mo, ganito maging statesman, ganito maging ganyan, representante ng iyong bayan. Ng distrito, ng di ba? distrito mo, ganyan. My God! Alam mo kung gaano kabobo yung mga questions a while ago? Tinatanong nila, Johnny Pimentel, is a very intelligent guy. I know he's a very intelligent guy. He was asking question na bakit yung iba yung pangalan ng SMNI dun sa kanilang franchise and yet iba yung pangalan nila na ginagamit sa broadcast. Na parang, of course, this guy knows. Imposibleng hindi mo alam yan, Sir Johnny, Rep Johnny, come on! Hello, ang ABS-CBN nga, ABS-CBN ang ginagamit nila, pero hindi naman ABS-CBN yung long form ng ABS-CBN. Pagkatapos, during the inquiry, you are making it sound that it is an issue that they are using SMNI, but the franchise, the law that gives them franchise is different. And you are making it appear that it is an issue. It's okay? It's not an issue. Another stupid question coming from Franz Castro. She doesn't know the difference between sole proprietorship and sole corporation. Corporate sole, yeah. Idiot! So, di ba, to? So, sole proprietor nga, ganyan. And then, the lawyer who is explaining the difference, you cannot just parang sabihin, tama naman nito. Sila pa yung talagang they have to act like a puppy. Diba? Na, hindi po yung sole proprietorship po ay iba po sa sole corporation. But the boba Pero pinagpipilitan pa rin niya. Pero pinagpipilitan pa rin niya. Franz Castro. Diba? Hindi, yun na nga diba? Na parang, girl, you are being paid by the country $3 million per year.
3 million Diba? per year. Ang office mo, I'm pretty sure, ang MOE niyan is mga nasa around 20 million per year. So mga nakaka 25 million ang nagagastos sa'yo ng taong bayan. And you don't know the difference between a sole proprietorship and a Sole corporate corporation. sole corporation. What's disappointing here is this. Yung pinaka basic job ninyo diyan sa Congress is to ask the proper questions. Mm. But you're not doing it. Makikita namin kayo, magko-conduct kayo ng inquiry na ganito, magko-conduct kayo ng hearing, tapos panay kabobohan yung pinaggagawa nyo dyan. Well, to be fair to this current Congress, it's not something unique to your Congress right now. Yeah, oo. It has always been there Hmm. as a tradition. Tradition of kabobohan. Tradition of, ano ba to? This is like a waste of time. Na parang, ako naman, na parang, yun na nga, in aid of legislation. And kaya nga sabi ko, tama eh, 80% chance na matatanggal yung franchise ng SMNI. So, ako, if I were at SMNI, you have to prepare to a post-franchise future. Kasi I don't really think na you will, na I think it might be a out of, I don't know, sheer miracle kung hindi matatanggal yung franchise nyo because of what's going on. So, ayun na nga. And, yeah. Ayun. And, ang nakakadiri kasi yung hindi na nga kayo nagtatanong ng maayos when you exercise your when you do your functions. Pagkatapos, nagmamalinis pa kayo. Nasaktan kami, inatak ang integridad. Yung pinaka-bullshit sa lahat, yung ina-attack ang integridad. Mga Bex, wala kayong integridad dyan. Pinagsasabi nyo. Diba? Hindi, unang-una, I think they have to be reminded na there is a difference between the institution and the people who are only borrowing time. Space in that institution. Mm-hmm. Okay. Para masabi nyo na binibismerge ang institution ng Congress, you have to be very clear. Sino ba? Martin Romualdez is not Congress. Correct. He is just borrowing time. No? Sabi nga, di ba, an elected official is public property. Alam niyo yan, di ba? Sa Congress, yung babasahin ko ang napakatalanghagang sinabi ng Supreme Court. A public official, more especially an elected one, should not be onion skin. Strict personal discipline is expected of an occupant of a public office because a public official is a property of the public. You are a property of a public. Alam mo yun, na parang, actually, if someone is telling you na, oy, ikaw, papaano mo ginastos yung pera? Nagastos mo ba? Or baka ninenok mo? Ninenok mo, no? Kung yung boss mo ang nagsasalita ng gano'n, dapat ang response nun, hindi ko ninenok, ito ang pera. Correct. You know, ito pero ginawa nila, ginamit nila yung power na parang, binabalahura nyo kami. Girl, you are just an employee of the people. Correct. And this is the difference, no? You know, the reason why we are extra disgusted by these acts of Congress. Kasi, yung mga pambabalahura na, PRRD really set the standard eh. Yung mga kabaluhuraang natanggap ni PRRD noon, let's say sa Rappler. Let's say sa Rappler. Binabalahura siya, pero sinasagot niya. 'Di ba?
sinasagot niya. I mean, walang may gusto sa atin sa mga papalang pangbabalahurang ginawa ng Rappler, 'di ba? But Ano? you have to acknowledge the fact that they are asking questions that needs to be answered, 'di ba? They are asking questions that that are needed to be answered. Remember yung yung insinuation ng Rappler noon na because of the post-it and there is daw that's the basis of a multi-billion corruption of Bongo, ganyan. Because of a post-it, 'di ba? Anong ginawa ni PRRD noon? 'Di ba? You show me the proof, clear proof. If you can show me the proof, ipa-fire ko si Bongo ora mismo. Oo. 'Di ba? Saka yung sinasabi na source kailangan daw i-reveal because of national security, kung may national security. Hello, do you remember yung Rappler nag-publish siya nung pinublish yung leaked conversation ni Trump and ni Duterte, and that's a confidential public document. Nagalit nga tayo eh. Pero meron bang ni isa sa inyo na nagsabi na dapat i-reveal ng Rappler ang source nila kasi national. And that is malinaw na national security issue. Because that's diplomatic, that's a confidential yung budget ng Senado, ng Congress, Senado, hindi naman, well, according to the Senate, concurrent Senate Resolution number 10, series of 2012 ba yun, 11, confidential, pero it's already confidential. So, bumagsak yung pangako noon, yung sinasabi ni Rep Suarez na in fact this may be considered as a national security threat, kineme ganun, parang bakit? Huh? Yung feelings ninyo is a national security concern na? 'Di ba? The truth of the matter is congressmen, representatives in the Committee on Legislative Franchise, SMNI asked question. And the question was not asked in a manner na kind. It wasn't asked kindly. You took offense. Yun yon. Pwede nyo sabihin na, the question was not intelligently asked kasi, or the question was asked so rudely kasi, ganyan. Ayun. Pero ang totoo doon, binusisi kayo, pagkatapos yung pambubusisi sa inyo, hindi nyo nagustuhan. Yun lang yun. 'Di ba? Yun lang yun. Wag nyong balahurain yung dadalhin nyo pa yung inyong offended feelings at i-equate pa sa isang security issue. Masyado naman tungkupal yun. 'Di ba? Sa isang araw, isang beses lang nakakupalan, ang kupal nyo na nga na nag-hearing kayo sa legislative franchise pagkatapos sasagarin nyo pa. 'Di ba? Sa isang araw, isa-isang kukakupalan lang. Huwag nyo sasagarin. Yun yung parang sobrang, wow, anong tingin itong mga to sa sarili nila? Yung feelings nila is a security issue? Yung offended feelings nila is a security issue? My God! Pagkatapos, I mean, you can actually, yun nga parang ang problema kasi dito, pwede nyo talagang i-steer yung hearing alam mo, sa this is the na first, gusto ninyong puntahan eh. sa Diba? ilang parang ang dami ng dumaang House Speaker. Parang ito lang ata yung kauna-unahang House Speaker na kailangan magkaroon ng hearing dahil sa nabalita. Dahil lang sa niyurakan ng kanyang pagkatao. Dahil daw ito ay, parang di ba mas malala noon na ginagawa sa mga House Speaker ang media na balita or whatever, pero wala naman nangyaring ganito. Oo, sobrang sensitive nitong mga na to, mga unggoy na to, grabe. Parang, ang weird. So, I don't get it. Tapos as if, eto nga salita itong mga about integrity, kineme, mga pinaghirapan, kineme, ganyan, parang, hala? Ito yung nakakaloka, no? Apparently, si Rep Suarez pala ay merong limpak-limpak na kaso sa ombudsman. Well, speaking of besmirching the integrity of the Congress. Correct.
May limpak-limpak na kaso dito sa and you know yung mga kaso niya is about unliquidated funds. Cash, Mm. cash advances and cash assistance na walang list of recipients. Yun yung findings ng COA. Okay? Baka Mga cash confidential. advances, mga pasweldo na ibinigay sa mga ghost employees or sa mga tao na merong criminal record. Yun yung sabi na, yun yung observation ng ombudsman. At meron siyang mga pera na supposedly ay dapat gagastusin sa agricultural supplies and assistance doon sa may Quezon na hindi pa rin niya na-liquidate hanggang ngayon, 70 million. So, ang dami niyang kaso, meron siyang 56 million, meron siyang 70 million. Different cases. 5 cases all in all. 'Di ba? 4 cases all in all. Aside from that, ito pa yung nakakaloka. O, di sige, kasi mga kaso naman, wala pa namang, nasa ombudsman pa rin siya. Wala pa namang conviction yon. So, iyon ay tumatakbong kaso. Well, hindi natin alam kung tumatakbo ba o hindi. But those are cases pending in the ombudsman. Ito ang nakakaloka. Nung March 20, nung 2022, 2022, February 2022, si Bakla nag-press conference. May pinresent daw siya na clearance certificate from the ombudsman. Pinakita niya sa media. Tapos ang sabi niya, oy, kinlear ako ng ombudsman, wala akong kaso. In 2022. Sabi, wala akong kaso up to December 10, 2021. Hindi ako nakasuhan. Mm-mm. So ngayon, kinwestiyon siya. Kinwestiyon siya ng, I think, ng attorney Pulgar, doon sa kinwestiyon siya na, wala kang kaso? Ano to mga kaso na to? Tapos nagpangalan sila ng mga kaso. Back sa mga date, June 2021, May 2021, ang tawag dito, mga kaso noong 2020 na nasampa. At mga kaso na to? Tapos sasabihin mo, walang naisampang kaso sa'yo as of December 10, 2022, 2021, diba? Ay. Nakakaloka. Nakita mo ba yun? Ito, ayan. Meron siyang Verdad versus David Suarez, June 29, 2020. Diego Magpantay versus National Citizens Crime Watch Association Incorporated. Versus David Suarez et al. November 4, 2020. Leonito T. Batugon, Antonio Almoneda, Marife Benusa, and Mauro G. Forneste versus David Suarez, December 14, 2020. And lastly, Alcala versus Suarez, May 17, 2021. Pero humarap siya sa media, telling the media na, uy, wala akong kaso. Kinlear ako ng ombudsman. So, yun na nga. Asus naman, Rep Suarez. Diba? Kakaloka. So, ito na. May nakarating sa aking balita. Sige, go. Ang chika. Ano pala? Itong si Kuya, itago na lang natin sa pangalan Crocodile Farm. Okay. Crocodile Farm. Confidential Fund, CF, Crocodile Farm, CF, Chuck. Napipikon pala daw. Ay, talaga? Oo. Napipikon daw itong si Crocodile Farm. Kaya ngayon, ang niya is, pepersonalin niya ang lahat. Talaga? Oo. Kaya ikaw, girl. Pag-ingat na ako. Di na pwede. Oo, ang eksena is titingnan daw kung sino nagpo-fund sa'yo or whatever.
Ako nga sabi ko, sana tingnan naman nila kung sino nagpo-fan sa akin. Tapos kung lang sila makita. Yun lang. So, ganon. Kaya pala, may mga lumalabas na mga balita na, Tawag oh, sa ito nga ba akin. yan? Yes. Tapos ito, di ba? May mga ganon. O, ikaw, bayaran ka ni ganito, ni ganyan, ni ganyan. So, yun ang gagawin nila. Iti-trace kung, tapos, ibubulgar, kemen, ikaw, binabayaran ni ganito, ganon. Kaya pala may mga vloggers na, di ba bilang, ay, bakit bakit may mga, may mga, ah, 1995 case ng nanay ko, ibabalik niya sa akin. Kaya pala biglang may ganun, girl. Oo. Tama nga si Joker nga, hindi niya nang ginawa yan. Oo. No, namardagulan ka. So, ibig So, may sabihin, nag-attempt ano na talaga? sa akin yan. May nag-attempt na So, sa akin ganon. yan. May mga Bago ganun, yung, bago yung Tox Entertainment, bago nangyari yung Tox Entertainment, ano, ang tawag dito, eto nga tong si Ateng, ang sabi niya sa akin, I am paid by an agency to malign her. To malign Sino her. lang? Ito. Ito si Thea. Sino to? Si Thea ang loka-loka. Si Divina Si Grash. Divina Gracia. So sabi niya, "Hoy Joey, kaming mga TikToker daw. You are being paid in order to parang attack Thea." Ganyan. Tinanong, inaraw-araw ko talaga siya, no, tangina, labas mo yung proof mo, ganyan. Pagkatapos sa comment section, tinanong siya, Thea, anong proof mo na, nabayad si Joey ng agency, ganyan. Di ba si Joey ay membro ng PVE? Ganyan, yung Philippine Vloggers Elite, ganyan. Yung Philippine Vloggers Elite, grupo yun ng mga vloggers. Tapos yung presidente nun, kaibigan ko. SEC-registered yung grupo na yon. So, kumbaga, parang, talaga sila, organized sila. Ganun. Di syempre, wala yung presidente ng Philippine Vloggers Elite. Kasi nadamay-damay yung pangalan nila. Sabi ganun, ganyan, eme. Tapos may message niya si Thea na parang, ano pinagsasabi mo? Eme, ganyan. Pagkatapos, nag-apologize si Thea dito sa, presidente ng Philippine Vloggers Elite. Ganon, nasabi niya ganon. I assume kasi parang, nag-start si Joey na parang awayin ako dahil simula nung naging close siya kay Direk. So, ayun. Yung mga ganun. So, ayun na nga ang level, girl. Na, meron silang black ops nila ang mga tao, mga sambayan ng mga tao. Kasi nga, pika-pika siya, ganyan. So, ngayon, actually, itong si Crocodile Farm, may nag-ano na yan sa akin before, na si Pilipinas Taco, pinarningan na ako. Talaga. Naku, yun si Crocodile Farm. Sa'yo na yun, no? And then, ang eksena is, ano pala? Oo, kasi nga, may mga chismis pa, girl, na ito Crocodile Farm pala, ang isa pala nagpo-fund dito sa Crocodile Farm na ito, somewhere in the province. Kasi maraming crocodile farms, girl, sa Pilipinas, sabihin mo yan. Diba? Diba? So, naalala mo yung Bangladesh heist? RCBC? Oo, diba? Yung kanyang eksena. Isa daw na involved doon. Yung isa pala yun sa mga financier. Isa yung pala sa nagpupondo sa isang crocodile farm sa Pilipinas. Kasi nga, syempre, no? Ang crocodile farm, kailangan niya ng maintenance. Correct. Kasi, pag hindi napakain, mahirap ang palaki ng yun. Diba? Girl, mahirap mag-maintain ng isang crocodile farm. At ang kinakain ng crocodile, ano kinakain ng crocodile? Diet of crocodile Chicken. in crocodile farms. Karne, meat.
Bex, pag hindi mo Anong klaseng pinakain yun ng ano eh? manok at saka ng ontan, kakainin nun bata. Diba? Oh, kita mo, kailangan daw ng, ano, ang crocodile farming pala, girl, ay mahal. Kasi, ang diet ng crocodile ay red meat, Mm. ganyan, eksena, tapos kailangan mo pang linisan. Sabi, in the wild crocodiles, so, ang crocodile pala, pag ito ay nasa farm, chicken or beef only. So, mahal na. Mahal, oo. Mahal talaga. Kaya itong nagpa-finance dito sa crocodile farm, ay yung isa daw sa mga yan daw, talagang, Eh, Diyos ko, sobrang ano na, nakakatakot to kasi ang tawag dito. I mean, no, parang yung yung understanding, parang sobrang disappointing kasi yung basic understanding lang ng mga government officials natin ngayon na y- you're not supposed to be onion skinned, 'di ba? Why can't you just answer? 'Di ba? Parang bakit kailangan laging yung papersonalin? Ba't kailangan laging yung, 'di ba? Bakit kailangan laging yung personalin? Ba't kailangan laging yung gantihan kung sino yung nagki-criticize sa inyo? I mean, it makes no, it makes living here in the Philippines really scary pag ganun yung nangyayari. Naku, Diyos mo. Scary ha. Actually, ang daming nga nagme-message sa akin na parang, uy, natatakot kami para sa inyo. Kayong mga nagsasalita, natatakot kami. May ang tawag dito, syempre pinanood ko yung vlog ni Marlica nung isang araw. ano Yung daw? sabi niya si Prof. Clarita Carlos, kaya daw hindi nagsasalita. Kasi natatakot na daw siya. Ayun! Diyos ko, parang at this point in time, sa dami na ng nahinog na mga sinabi ni Maharlika, hindi ba syempre parang, hindi mo papaniwalaan as warning shot yung mga ganon? 'Di ba? Ayun. Nakakaloka lang. So, ayun na nga. Ay, may mga, may mga eksena. Ang alin. Okay. Pero yun na nga. Ang ganap ng buhay ay, hindi kaya binlock ops to si Eric nung nag-send sa kanya ng information. Pwede. 'Di ba? Mm. Pwedeng gano'n, 'di ba? Na, ito i-keme mo, ganyan, emerald. 'Di ba? I'm just entertaining some thoughts, no? Kasi I don't need to go to get an anonymous whatever kung magkano yung budget ng Kongreso. I will just go to the website of BBM and then download the 2023 GAA of the House of Representatives and then ko na makikita yung budget nila. Diba? Sabi ni Mila Arnetta Descarga, feeling power swing at untouchable. Well, that is actually true. Yun na nga yung nangyayari. Ang nakakaano, okay. Wala tayong masyadong pagtatalunan dun sa dun sa possible ba na ma-revoke yung franchise ng SMNI. Yes, possible. 80% ako. Oo. I think 80%. There's an 80% chance na ma-revoke. Ang question, Sas, what do you think will happen? Let's say after ma-revoke ng franchise ng SMNI, what's going to be the impact of this? Impact kanino? Sa mamamayan, 'di ba?
sa bansa. I think it will not be as huge as the lifting of the ABS-CBN franchise. Mm-mm. Parang yung mga kalaban ng SMNI sabihin lang masyadong proud. Alam mo yun, na parang merese, parang ganyan. Nagaganyan lang sila. Kasi, alam mo, let's be honest, no? ABS-CBN has a huge following. And at, yun sa telenovela nila, etc. Maraming nasaktan, no? Nawala ng franchise yung ABS-CBN because lumaki sila with ABS-CBN. Pero the thing is, yung kanilang hinanakit wasn't enough to unseat yung mga bumoto. Kasi nga, just as we explained earlier, ang mga congressman, ang following niyan ay local and hindi national. Wala namang significant na nasaktan sa kanilang distrito or whatever, or hindi ganun katimbang ang kanilang nasaktang damdamin, no? Pero, over their love. Yun nga hindi ba yun yung nakakatakot? Kasi, now that, let's say, they were able to revoke the franchise of SMNI, hindi ba mas ma-embolden sila na, diba? We can do this. We can exercise this much of power without suffering consequences. Diba? Well, that's what it is. Kaya nga, di ba, may parliamentary immunity sila. Kaya nga, di ba nga, sila rin ang nagde-determine kung magkano ang budget nila. Wala naman silang budget hearing. Hindi naman sila inuusig wala namang departamento ng government. So, the power is already there. And do we expect them to show any restraint? Not really. Diba? Na parang, alam yan, they're really out there to eat whoever is along the way. So, ayun na nga, na ako naman kasi, the Filipino people do not have any illusion about Congress. Kaya yung sinasabi nila, emerald the integrity. Kita mo, wala namang nag-rally for you na save the integrity of Congress. Kayo-kayo lang din naman. Diba? Na parang yung mga Pilipino na parang, parang tanggap na nila na rotten kayo. Alam mo yun? Kaya yung mga eksena na let's save the integrity of Congress, yung mga tao parang, Sabi nitong mga to. na parang, dude. First time yung narinig na rotten yung institution. Dude, parang, we are 100 sa ranking ng corruption index. The least corrupt being number 1, and then habang tumataas pababa is really corrupt ka. We are 116. Tapos sabihin nyo, integrity, mga bets. Nasa rank, ang kasama natin doon, sa 116, ang katay natin ay Ukraine. And Ukraine is the most corrupt country in Europe. So parang guys, let's not kid ourselves here. You're not that clean, di ba? Na parang kasi mas maganda na maging honest tayo na hindi malinis yung institusyon nyo. At kayo dapat ang naglilinis. Dapat patunayan nyo sa mga tao na malinis kayo. Hindi yung sasabihin ninyo na, kailangan may ebidensya kayo na madumi kami. Paano nga makakakuha ng ebidensya na madumi kayo? Napaka-secretive ng Kongreso. You're not transparent. I-inquiry ninyo, papatawag nyo sa hearing. Oo. Can you imagine, the-raise yung mga issue ng pera ninyo, ng budget ninyo. Kayo pa yung galit. Can you imagine, tinatanong kayo kung paano nyo ginagastos yung MOE nyo, nasa yung liquidation, kayo pa yung galit. Nakakaloka. Just me. Diba? Parang, halimbawa, yung
Yan yung mga kadramahan na integrity of the Congress, alam niyo, sa ordinary Pilipino, sa ordinary Pilipino, hindi kayo paniniwalaan. Mm-mm. Diba? Kaya nga, di ba, ang tingin nga sa inyo ng mga tao, mga mga, ano to, ang tawag nga sa inyo, di ba, congressman? Why do you think you're being called congressman by the ordinary Filipino? Where do you think it's coming from? Na ganun yung image ninyo. Kaya dapat kayo ang magpatunay na hindi kayo ganun. Maging transparent Diba? kayo sa paggastos ng pera ng taong bayan. Oo. Gayahin yung US Congress na every quarter nakalagay doon yung kung ginagastos sila, sinong pinapasweldo nila. Basta, everything is liquidated up to the last centavo at may resibo. Oo. Hindi nyo nga ginagawa. Nung niraise yung issue na yan, kayo pa yung galit. O, ano sa tingin nyo iisipin ng taong bayan sa inyo? True. Ni isa sa inyo, wala man lang magsabi na, guys, mali itong patakaran natin ng liquidation by certification. Mm. O, di ibig sabihin lang, kayo malakasabuhan. True. Ano ba si Ma'am Bing? Pagka siya nag-call for the review of system of certification in the legislative, suportahan ko yan si kahit 'di ba kahit kakamping siya or kahit Oo. 'di ba sobrang bardagulera nito ni Ma'am Bing. Kita mo ha, Pagka imagine, Bing, Edling, go nga, baka mamaya kaya nyo, 'di ba? kita mo, Edling Gao, when he interviewed me, yung tungkol kay Sarah, he told me, dapat daw ay credit ako kasi this is an issue that has been there now for 36 years. Kaya, of course, I didn't take all the credit kasi Solita Monson wrote about it in 2011 and I actually quoted Solita Monson. So, ibig sabihin, the issue has been there. At tinanong pa nga ako, di ba ni Edling Gao, ano sa tingin ko, mababago pa ba ito? Ako nga, sabi ko nga, mas matagal kayo komentarista sa atin. Ano ba sa tingin ninyo? What do you think? Kasi nga, sila rin yung, kasi, kailangan maging ehemplo kayo ng transparency and accountability. Kasi, kayo ang umuusig ng kung paano ginastos ng bawat isang departamento ng gobyerno ang pera na budget sa kanila the previous year bago sila mag-ano ng kuha ng budget. Dapat kayo mismo, mas mataas yung integrity ninyo at level of transparency doon sa inuusig ninyo. Hindi po pwede na kayo napaka-secretive ninyo, hindi kayo transparent, tapos magdidemand kayo ng transparency sa iba. Ano yan? Tama. Diba? Tama. Ano, 'di ba? Baka nga nangyayari since Diyos ko po, hindi naman sila dito hindi naman sila, 'di ba? You can't help but speculate na baka kaya may napapaboran na mga proyekto dito sa 'di ba? Sa mga lugar na to or sa ano na to, ganyan. Because it is part of your own internal power play that we would never know. Kasi forever, 'di ba? Na hindi natin malalaman kahit kailan. 'Di ba? Kunwari, sino mga congressman diyan yung nagkaroon ng mga project sa mga distrito nila? Bakit sila ang nabigyan? Hindi natin alam. Diba? Ganyan kayo. So, alam nyo, pag hindi kayo transparent, marami talagang chismis tungkol sa inyo. Mas mabuti na maging transparent ka. Ito yung mga nangyayari, ito yung ginagastos namin. Up to the last centavo, ayaw nyo gawin. Dahil nga, di ba, sa Senate Concurrent Resolution number 10 noon, ano yan? Mapuburden kayo. Bigat ng trabaho. Ayaw na namin to. Bigat ng trabaho. Diba? Imbes na kung mabigat yung trabaho, bakit kayo gumagastos ng ilang daang milyon para ma-elect? Mabigat pa yung trabaho. Dapat konti lang yung ginagastos ninyo para madali lang i-audit. Diba? Diyos me. Ngayon lang ako nakakita na hirap sila sa trabaho nila. Pero tuwing election, ang laki-laki lang ginagastos nila. So, anong logic doon? Kasi kung ikaw, mahirap na hirap ka sa trabaho mo, bakit ka gagastos para pumunta doon sa trabaho mo? Nahihirapan ka pala, ayaw mo pala yung trabaho mo. Ba't ka gumastos ng ilang daang milyon for the election para ma-elect?
Kakaloka. Mahirap pala yung trabaho. Di ba? It doesn't have any logic Mm. in it. Mm. Totoo. Totoo. So, And nobody wants ayun. to, yun yung hay, hanggat hindi tayo nag-iisip ng way on how to really change all of this, we're s- d- we're stuck in this problem. Unless, Alam, diba? ayun na nga, di ba? As I said, ang isa sa mga professors ko dito ay America. So he was discussing, kasi may comparative politics, so he was discussing the um, American system. So yung history, kung bakit ganyan yung government system nila. Mm. Tapos, actually, it was a result of a compromise. So, it made sense, no? Pag alam yung history ng United States, Mm. it made sense kung bakit ganyan yung Congress nila, etc. Tayo, it doesn't make any sense kasi nga, Ginaya kaya tayo may lang Congress natin. kasi it was imposed on us, no, by the Mm. Americans. It wasn't really a result of a political struggle na kailangan natin ng Congress, kailangan ng Senador, kailangan natin ng ganito, ng ganyan, ganito. So, our system is actually a very, very poor copy of the United States. Mm. Oh, baka masaktan na naman kayo, which is true. Kita niyo yung US Congress, every quarter may statement of disbursement sila. Nakikita doon, very transparent, sino sumusweldo, magkano sinusweldo. Lahat ng ginagastos ng isang congressman at senador. Ginaya yung system, pero yung mga bagay na dapat gayahin, hindi sinama. Hindi sinama. Lahat ng- So bakit? Oh, lahat lang ng convenient dun sa lahat ng convenient dun sa nasa pwesto, yun lang yung kinuha, 'di ba? Yeah. Pero yung yung mga bagay that would call for measures na kasama dun sa system na kinopya natin na i-impose sana ng better transparency measures, hindi natin kinopya. Ano ba Yeah. talagang gusto mo? 'Di ba? Ano bang So, gusto ayun mo, na nga. Pinoy? Okay. So, hanggang dito na lamang ang haba na natin, biological. Oo nga, sige na. Teka, bago tayo mag-end. Ang tawag dito, ano masasabi mo dun sa dun sa one-day sale ng itlog sa Cebu? Okay, Nagkaroon ng one-day pag-usapan sale. natin yan. Ganito ha. Sabi nila, i-explain natin yung policy. Mm-mm. So, meron na daw 20 per kilo na NFA rice. Pero may catch. Dapat mahirap lang yung bibili. Mm-mm. So, I think every economist already could foresee the problem. Mm-mm. Why? Girl, everyone wants cheap goods. Correct. So, dumami yung mahirap. Yung nakakita Ngayon, sa kanila parang almost parang barely 200,000. Pagkatapos nung lumabas yung 20 pesos na bigas, lumobo, naging 300,000 plus. kasi nga, nilagyan mo siya ng criteria na, kasi nga, ano yan eh, una, artificial yung pagbaba ng 20 per kilo na NFA rice, Mm-mm. di ba? Kasi nga, usually, if you would like goods, especially agricultural product na maging mura, ang gagawin mo, kailangan magkaroon ka ng oversupply. Mm-mm. Mm-mm. Papaano? Efficient na yung yung agricultural Farming, system mo. farming Di technology. ba yung farming methods mo? Tapos may subsidy ka pa, may ganito ka pa, may eksena ka pa. So, because of that, may overabundance of supply. Mm-mm. The laws of demand and supply actually will work for you. Kasi nga, bababa talaga yung presyo, ang daming supply eh. Di ba? Mm-mm. Di ba? Parang dito sa China, na sobra ng But they never really thought of that. Hindi naman sila gumawa ng policy taking that into consideration or policy within that framework. 'Di gusto ba? talaga nila Gusto ibaba. lang talaga nila ibaba. Kumbaga, ayuda lang talaga siya, period. Ganon. Ayuda So lang siya, ngayon, ang nangyari, syempre, sabihin mo, para lang to sa mahirap. Ganun ba? O sige, mag-register ako mahirap. Dumami yung mahirap. Kasi girl, ano ba yung bracket mo ng mahirap? Kasi girl pag upper income yan,
upper income. Wala na silang pakialam kung magkano yung presyo eh. Kasi it wouldn't matter to them. Pero pag upper middle class pababa, they're very price sensitive, no? Correct. Oo. Ang dami nga. Talagang gusto talaga nila ng cheaper goods kasi gusto nga nila ng savings. Oo, You know, that's why correct. they would like cheaper goods. Diyos ko, Mm. Lord. Para namang, kaya halata yung gumagawa ng mga polisiya, mga elitista. They don't understand na Oo. bakit gusto ng mga tao ng cheaper? Bakit yung mga, bakit mas, parang iniisip siguro nila na, hindi, bibili lang talaga nito yung mga mahirap. Yung talagang naghihikahos na nasa 4-piece, yung mga tipong wala na talaga makain. Gaga. Na talaga super rich ka. Pag ikaw, 'di ba, yung kahit pa nasa upper middle class ka, you do not mind being called poor if that will bring you extra savings, 'di ba? Yeah, exactly. Parang, nasa Europe, na may mga super budget supermarkets. Girl, bumibili doon mga mayayaman, na mga tipong, yung mga old rich, kasi nga, bakit ako bibili ng mas mahal? May mas sumura naman. Alam mo yon, yung ganun ang mentality ng tao eh. No? Unless gusto mo magpa-impress. Kasi ganun ang mentality nila. No? But more often than not, people will prefer to buy the cheaper option. Kung may cheaper option naman. So yun hindi nila na-foresee na people will buy it. Ngayon, dahil nilagyan mo na requirement na dapat mahirap sila, they will find a way. So ngayon, ang problema mo measure na to, itong measure na ginawa nila, na gusto nilang magpa-impress, resulted to, increase in number of poor. Efficiency actually. Kasi ang ginawa mo, hindi mo kasi ang price kasi, this is the best way to allocate resources na alam natin. Diba? If you want nakakaunti lang makakakuha niyan, you increase the price. If you lower the price, the law of economics, more people will get it. Hindi mo siya sabihin na, itong presyong ito pang mahirap lang. No! You cannot go against economic behavior. No, this is already pattern behavior. Pag sinabi mo dapat lang to sa mahirap, dapat ang ginawa mo, dinistribute mo na lang sana yung bigas according dito sa listahan. Pero ang problema naman ngayon doon is they have to remain poor in order to access the 20 kilo rice. So kailangan mo na ngayon siyang i-monitor, mahirap pa ba to? Mahirap ba talaga to? Yung administrative cost pa nung ano. Ang laki ng administrative cost mo. Diba? Can you imagine? Ano yan? Every time na bibili siya ng 20 kilo rice, kailangan ipakita niyang mahirap siya. Siguro pwede naman niya sabihin na mahirap ako ngayon, pero the next time, tumaas na yung income bracket niya. How would you know that? You wouldn't know that. Just me. Ano yun? Pag sinabing mahirap ka, pero mahirap ka forever. Kasi pwede rin naman na, di ba, kahit yung nasa upper middle class, pero gipit siya ngayong buwan na to eh. Di ba? Kaya nga, they didn't foresee na people will always tend to get the cheaper option most of the time. Di ba? They unless of course not anticipate that people would naturally place themselves in a position where they can save, where they can get yung parang access cheaper goods. Like for example, kahit naman may pera ka, sasabihin mo, this month, hindi ako napadala ng asawa ko sa Iman eh. Diba? Wala akong pambili ng bigas. O, di mahirap ako ngayon. Din itong month na to, hindi niyo ako pagbibilan. Diba? Oo, kasi hindi nila nakita na bumibili ang tao ng mura, not because mahirap sila. It is because they would like to save. Gets niyo? Because they would like to spend the money in other things. Somewhere else. Not because they're poor. Mali yun eh. Kasi if I have money, halimbawa, ikaw, mahirap ka,
At pare-pareho tayo, halimbawa dito may 20 pesos tayong lahat. Regardless of whether we're rich or poor. At paano natin gagastusin yung 20 pesos natin? We will have to make sure that itong budget natin for the day, di ba, we will have to bibili ako na mas mura. It's because I want to save, because I want my money to actually go a long way. That is the rationality ng isang economic actor. Not because na poor ako, kaya not identity based na poor ako, kaya bibili ako ng 20 pesos na bigas. No. I want my money for today, for this week, to go a long way. So I will buy cheaper goods. Kung may option naman na cheaper. Di ba? So, kaya it was a disaster. So, one day sale lang yung 20 pesos. Pero it was, sa ano, pero one day lang. kaya dito ko makikita na, guys, do you really know what you're doing? Oo. Actually, yun nga, yun yung hindi ko maintindihan din sa administration eh. Parang, why are you so obsessed na presyohan yung bigas ng 20 pesos? I mean, hindi yan yung hindi yan yung goal. Hindi Ang yung goal is, problema. hindi yan yung problema. Ang goal natin, dapat, as a nation, is to be able to provide basic agricultural products sustainably, affordably, For everyone. For reliably. everyone. Yes, for For everyone. Diba? I mean, kung kunwari, pepresyohan mo yan, let's say, ng sabihin na natin na 35 pesos or 40 pesos. 40 pesos, pero yung 40 pesos na yan, napakatatag niyan. Ibig sabihin, yung bigas na ipepresent ng 40 pesos sa atin, magandang quality, yan na yung most affordable, yan yung reliable na supply, yan yung hindi tayo matataranta kapag ka nagkaroon ng pandemic kasi nandyan lang siya parate. Diba? I mean, if the cost is that much, so be it, mag-a-adjust tayo later on, pero na-meet mo lahat ng criteria doon sa isang product, doon sa isang na reliable na nandyan siya. Ngayon, later on, para mas mapababa pa natin yan or whatsoever, i-tweak natin yung ibang aspect, na improve natin yung production or things like that until we reach yung affordability aspect ng goods na yon na makamit natin siya moving forward. Pero hindi ko kasi gets bakit na-obsess dun sa 20 pesos eh. Hindi ba mas importante na i-secure muna natin yung supply? I-secure muna natin na, ayan, meron na tayo nakapag, di ba? Ako na, kaya ba hindi 20 pesos ang bigas? Kaya ba hindi mura ang bigas dahil ang government hindi siya nagsiset ng price? Is that the problem? Kaya, okay, isiset namin siya 20 pesos. Or, ang problema talaga is kulang ng supply, kaya ang taas ng presyo or may mga nag-hoarding, etc. Or yung mga magsasaka, kulang sila ng subsidy or basta merong inefficiency. Ang daming problem doon sa supply chain eh. Yung mga kriminal na bumababoy nung supply chain, yung mga nagsasmuggle, yung mga nag-hoard, ganyan-ganyan. Kulang ba sa farm inputs, 'di ba? Kulang ba sa mga storage facilities na nasisira ba yung ating local supply, ganyan-ganyan, 'di ba? Sapat ba yung lupang sapat ba yung mga lupang tinataniman natin ng palay para makapagbigay ng yield na sasapat sa local demand? I mean, yung 20 pesos na bigas, wala po siyang ina-address na ganun. 'Di ba? Wala siyang problema sa agrikultura natin na sinasagot. So, hindi ko maintindihan bakit tayo obsessed dyan. I mean, for Speaker Martin Romualdez, I don't think that's going to give you a favor na magpapapicture ka parati na nagtatakal ka ng 20 pesos na bigas. Okay? Kasi po, ganito, like what was explained earlier, yung mga tao, bibili talaga yan ng 20 pesos na bigas kasi gusto nilang makamura. Ngayon,
pag ikaw, nagtakal ka ng 20 pesos na bigas at bumili ako sa 20 pesos na bigas, hindi ibig sabihin nun, galing na kami sa'yo. Pag binili namin yun, kasi gusto lang namin makasave. Pero, it doesn't mean that you were able to revolutionize the system, ganyan-ganyan. I don't think it's going to give you a brownie point na ay puta, ang galing naman ni House Speaker. Naging 20 Napabente pesos. na. Oo. Kasi kung kunwari, mabibili lang namin yan ng isang araw sa Cebu, hindi ka namin maaalala dyan. Wala po yung silbi sa Hindi. image ninyo. Dapat kasi, ano yan eh, it is an achievement to lower the price of agricultural products. Yung sinasabi ng mga tao na imposible na ma-lower. Actually, it's possible, no? Improve the efficiency. Kasi agricultural product, ano yan eh, it is something that is dependent on the production process, sa supply, etc. No? Na pag naano mo yan, pag naayos mo yung mga bagay na yan, it's possible to bring down the price or stabilize the price at a certain point for a very, 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 very long time. Okay? So, kaya ayun na. Yung nangyari, 20 pesos na yung bigas, parang naging 20 pesos. Anong ginawa niyo? Diba? Para maging sustainable yan. Sige, explain nyo nga sa amin. Diba? And Ayun yung na, parang 20 pesos na bigas na ibibigay nyo sa amin, definitely, someone else is carrying the burden of the original price of that bigas. Yeah. So, sino yung nagsasubsidize doon? Government din? Pera ng bayan din? Di ba? Kami rin. So, ibig sabihin, lugi ka pa. Di ba? Kasi yung pera supposedly na gagamitin ninyo pang subsidize, we want that money to be spent para mabigyan nyo kami ng stable na price. Kasi, ang problem kasi sa government, hindi sila, wala silang goal setting eh. Yung reasonable na goal setting. 'Di ba? Yes, possible na maibaba mo yung presyo, but it's not possible to do it like in a year or so. 'Di ba? So, iatado ninyo yung goals. Like for example, maybe in the next 2 years, the goal is to stabilize the price by doing A, B, C, D, E, F, G. 'Di ba? And then, next year, ma-achieve na natin na, at this point, we expect to have a yield of this much growth in the yield. And this yield is expected to bring down the prices kenemerlo. Ganyan. Kasi wala tayong ganung meron ba tayong ganung plano? Wala tayong ganung plano. And all you can offer is 20 pesos na bigas na ayuda. And who's going to carry the burden dun sa pagbaba dun sa 20 pesos na yun? Wala, kami rin. Taong bayan Middle class, yun. actually. Actually, middle class. Ang middle class yung nagsasuffer. To be honest. Sila yung nagbabayad ng sila talaga yung source ng income tax. So, sila talaga yung source. And, kasi, yung middle class kasi, you out of tax, you're the bulk of the taxpayers. Tapos, hindi ka pa makaka-access ng ayuda. Oo. Nagets mo? Kasi hindi ka mahirap. Middle class ka eh. So, dalawa yung binubuhay mo. Binubuhay mo yung sarili mo. Binubuhay mo pa yung mga mahirap. Correct. Oo. And then the super rich couldn't care less kasi nga, they can actually even avoid paying taxes. Kasi nga, super rich sila. Mamaya pa yung pera pa nila nasa labas pa ng Pilipinas or whatever. It's really the middle class suffering because of this inefficient and really bad policy. Correct. So yun, mga kababayan, hindi po kayo dapat natutuwa. Baka ipatawag tayo sa Congress. Oo. True. Hosha, ayan. Tingin ko, maaari na nating tapusin ang ating live na ito. Ayan. Thank you so much, everyone. And once again, ito po yung cosmological woman host with my favorite biological woman of the year,
I-follow niyo po si Joey Believe every day. And Thank you. remember, thank you so much. And remember, i-liquidate ninyo with resibo ang inyong mga MOOE para hindi kayo nachichismis. Kasi, Simple as that. kasi hindi nyo pera yan. Hindi nyo pera yan. Mm-mm. Thank you so much. Have a good Thank day. you. Bye. Bye.